Bakit ba napakamalas ko? Nagka-stomach cancer pa. 2 buwan na lang ang itatagal ko. Nasa 20 pa lang ako. Virgin pa naman ako. Gusto kong humanap ng babaeng mag-aalaga sa akin. Para magpakasaya. Sulit talaga ang VIP package na 6,888. Sa huling 2 buwan ng buhay ko, kapag naranasan ko ito, wala na akong pagsisisi sa pagpanaw. Sir, ang VIP package nyo ay may kasamang full service. Saang service nyo po gustong magsimula? Ikaw na ang bahala. Sige, simulan natin sa full body massage. CJ, teka lang. Na first time ko kasi. Medyo kinakabahan ako. Bigyan mo muna ako ng oras. Sa totoo lang, first time ko rin. Eight. Ate, anong ginagawa mo rito? Ate Yuru, kilala ka sa nayon natin. Bilang napakabuting asawa. Ikaw pa nga ang nag-alaga sa lolo ko. Bakit ka napasok sa ganitong trabaho? Siguradong may mabigat kang dahilan. Ate, may pinagdadaanan ka bang problema? Aping, hindi pa nagsisimula ang service mo. Sayang naman ang binayad mo. 8, hindi pwede to. Mali itong ginagawa natin. Kung hindi na maibabalik ang pera, pwede bang palitan mo na lang ng ibang babae? Aping, nandidiri ka ba sa ate mo? Hindi sa ganoon. First time din ito ni Ed. Kung hindi ako kikita rito, papatayin ako sa bugbog pag-uwi ko. May pumipilit ba sa'yo? Sino? Ate, sino ang may gawa ng mga pasa mong ito? Huwag mo nang alamin. Aping, nakikiusap ako. Tulungan mo naman ang ate mo, please. Kahit ngayon lang, nagmamakaawa ako sa'yo. Eight. Lintek na bao, niloko ako. Akala ko ba hindi ka tumatanggap ng customer? Anong posisyon ang ginagawa niyo dyan, ha? Lintek na bao, niloko ako. Akala ko ba hindi ka tumatanggap ng customer? Anong posisyon ang ginagawa niyo dyan, ha? Akala ko ba hindi ka tumatanggap ng customer? Hahaha. Nahihiya pa siya. Hay naku. Gustong gusto ko talaga ang mga tulad mo. Haha, sino ka? Anong gagawin mo? Titirahin ko siya. Mga bata, hawakan niyo ang babaeng yan. Para makapagpasaya ng husto. Sige na. Halika rito. Huwag kang malikot. Basura, nagmamalaki ka pa na parang bayani. Tutal, pinagsawaan mo na rin naman siya, di ba? Pero hindi ako maarte. Pwede pa yan kapag hinugasan. Hahaha. Bakit ba ang dumi-dumi mo tingnan? Aping, Tulungan mo ako, Ahping, mag-ingat ka. Ililigtas kita.
If, Asong ulol ka ba? Gumastos ka lang ng 6,800, di ba? Babayaran na lang kita, ayos ba? Walang hiya ka. Bugbugin niyo siya hanggang mamatay. Ako na ang bahala kapag namatay yan. Bilisan niyo. ako ang banal na ninuno ng sangkatauhan, Sinuwa. Ginising ng iyong dugo. Ang banal na bote ng paglikha. Ikaw na ngayon ang tagapagmana ng banal na bote. Na may kakayahang lumikha ng lahat ng bagay, ipapasa ko sa iyo ang diwa ng paglikha. Naway iligtas mo ang iba at ang iyong sarili. Huwag gagawa ng masama. Hahaha. Lumabas muna kayo. Pumasok lang kayo kapag tapos na ako. Sige, labas. Nabayaran ko na ang lalaking ito. Kaya ako na ngayon ang customer mo. At ako ang boss mo rito. Magtira ka naman ng lakas, pwede ba? Hahaha. Gusto mo ang lalaking ito, haha, sige. Pagsilbihan mo lang ako ng maayos. At baka dalhin ko pa siya sa ospital. Baka sakaling mabuhay pa siya. Kundi, tiyak na mamamatay siya rito, hahaha. Totoo ba yung sinasabi mo? Huwag ka magsinungaling sa akin. Tuparin mo ang usapan natin. Ililigtas mo ba siya o hindi? Nakasalalay sa'yo. Hahaha. Halika na rito. Aping, nagkaganyan ka dahil sa akin. Ililigtas ka ni ate. Nagising ba ang kapangyarihan ko? Dahil inutusan ako ng banal na nuwa na iligtas ang iba. Umpisahan ko sa pagtulong kay Ate Yuru. Sino yan? Hindi mo ba nakitang may ginagawa ako? Ay! Paano kang nabuhay? Pero ikaw na hayop ka, mamamatay ka. Aping, ikaw nga. Mabuti naman ate, huwag kang mag-alala. Ayos lang ako, ang gago na to. Sisirain ko ang buhay mo. Umalis na tayo, Aping. Hindi natin sila kaya. Tara na, bilis. Huwag kang mag-alala, iuwi kita ng ligtas. Sa atin. Dragon. Buwisit. Gusto mo talagang mamatay ha? Sino ka ba? Mamamatay na yata ako, bitawan mo ako. Pag hindi ka bumitaw, papatayin kita. Kaysa magmatapang ka rito sa harapan ko. Isipin mo na lang kung paano mo gugugulin ang natitirang araw mo. Minamalas mo ba ako, gago? Papatayin talaga kita. Ano pang tinitingin-tingin nyo dyan? Patayin niyo na siya. Hahaha, Pre, mali ako, pasensya na. Alam kong mali ang binangga ko. Parang awa mo na, palampasin mo na ako. Pakawalan mo na ako. Boss Long, di ba ang yabang mo pa kanina? Ngayon nagmamakaawa kang pakawalan kita. Mukha ba akong nagbibiro? Hindi po. Hindi po ako maglalakas loob. Napakabuti niyo po. Pakawalan niyo na ako. Huwag kang umiyak kung may kailangan ka, nandito lang ako. Sabihin mo lang. Dahil pinakiusapan ako ng ate ko para sa'yo. Palalampasin kita ngayon, pakakawalan kita. Pero masyado na marami ang ginawa mong kasamaan. Kaya may karma yan. Ang dugo sa utak mo ay malapit ng mamuo. Sa loob ng 3 araw, siguradong mamamatay ka. Ate, umuwi na tayo. Huy! Mas magaling ka pa yata sa CT scan ha. Sinasabing may sakit ako sa utak. Ikaw ang may sakit. Ayos na ayos ako. Ipag-utos niyo agad sa lahat. Sabihan ang mga bata na alamin kung saan nakatira ang lalaking yon. Isasama ko ang mga tauhan ko.
At babawiin ko ang dangal na nawala sa akin ngayon. Teka lang. Masyadong sigurado ang lalaking yon sa sinabi niya. May sakit nga kaya talaga ako. Tara, pumunta tayo sa ospital. 8. 8. Ilang taon na ang lumipas. Hindi pa rin sementado ang daan sa nayon natin. Balita ko parating na ang budget para rito. Ngayong nagising na ang kapangyarihan ko. Dapat kong gamitin ang kakayahan ko para makatulong sa mga taga-nayon. Tara na, Enen. Ate, di ba sa kabilang bahay kayo nakatira ni Kuya? Nalulong kasi sa sugal ang kuya mo. At nabaon sa napakaraming utang. Wala kaming nagawa kundi ibenta ang bahay. At makitira muna sa inyo. Kaya ba dahil dito? Kaya ka nagtrabaho sa ganoong lugar? Ate, huwag kang mag-alala, kakausapin ko ng masinsinan si Kuya. Esan, Tara na. Ang umutang ay dapat magbayad, natural lang yan. Ngayon na ang huling palugit mo. Kailangan mo nang magbayad. Paano na ang mga tauhan ko kung hindi ka magbabayad? Kuya Liuzi, magbabayad po ako. Bigyan niyo pa po ako ng ilang araw. Minalas lang po sa sugal. Madali naman akong kausap. Pinaglalaruan mo ba ako? Kapag hindi ka nagbayad ngayon, papatayin kita. Teka, 15 brother, huwag kayong magalit. Nagkakasama naman tayo sa sugal dati, di ba? Masyadong mainit ang panahon. Magpakuan muna kayo. Hahaha, yahon niyo siya mula rito. Pag-iisipan ko pa. Suwan, Di mo kaya ano, hahaha. Ahyu, tulungan mo nga siya. 15 brother, maawa po kayo, palampasin niyo na ako ngayon. Magbayad ka na, tigil. itigil niyo iyan. Oh, nasaan ang pera? Nasaan na ang perang kinita mo? First day ko pa lang ngayon. May nangyaring aberya. Kaya wala akong kinita, walang pera. Walang pera. Bakit ka pa umuwi, bumalik ka doon at magkapera ka? Gusto mo ba akong mamatay rito? Gusto mo akong mamatay? Huwag kayong mag-alala. Kuya, nasisiraan ka na ba ng bait? Asawa mo pa rin siya. Kapatid ko, nandito ka na pala. Matagal ka sa syudad, sigurado marami kang naipon, di ba? Tulungan mo ako. Pautangin mo naman ako. Chen Ming Liang. Puro ka utang, nababaliw ka na sa pera. May gana ka pang umutang kay Chen Ping. Kung hindi dahil sa kakainom at kakasugal mo araw-araw. Aabot ba tayo sa ganito? Pinilit mo pa akong magtrabaho sa ganoong lugar. Ikaw, Subukan mong ulitin yan, papatayin kita sa bugbog. Paano mo nagagawa ito? Kailan ka pa naging ganyan? Sobra na talaga ang pagtitiis ko sa'yo. May relasyon ba kayong dalawa? Hahaha, ayos lang yan. Hindi mahalaga yon. Kung babayaran mo ang utang niya ngayon, sa'yo na siya. Sa'yo na ang ate mo, anong say mo? Kuya, tigilan mo nga ang kahibangan mo. Magkano ba talaga ang inutang mo? Hindi naman marami, kasama na interes, 15 milyon lang linye. Tingnan mo kung pwedeng ibayad ang asawa ko. Pwede ba siya? Kailangan ko muna siyang subukan. Aping, iligtas mo ako. Wala kayong pera. Huwag ka nang manlaban. Chen Ming Liang, hayop ka ba? Walang hiyang babae. Nakalimutan mo na ba? Ako ang bumili sa'yo. Kung hindi dahil sa 100,000 ko. Paano mo malilibing ang mga magulang mo? Wala akong magawa. Kuya, ako na ang magbabayad ng utang mo. Narinig ko na ang tungkol sa'yo. Ang nag-iisang nakapagtapos ng kolehiyo sa nayong ito. Hindi naman malaki ang 15 milyon. Ilabas mo na ang pera ngayon, wala pa akong pera. Pinaglalaruan mo ba ako? Mukhang ayaw niyo nang mabuhay ngayon Huwag kayong magalit. Walang pera pero nagmamalaking bayani. Gawin na lang nating pambayad utang ang asawa ko, ayos ba? Ibayad ang asawa ko. Tingnan niyo ang mukha niya.
Tingnan nyo ang katawan niya. Mabibenta nyo siya ng mahal. Sa loob lang ng kalahating taon, sigurado mababayaran niya ang utang ko. Di ba? Walang hiya ka, Chen Mingliang. Bigyan nyo ako ng 3 buwan. Siguradong makakabayad ako. 3 buwan, delay. Makakapaghintay kami, pero hindi si Boss Long. Boss Long. Boss Long. Ang tinutukoy mo ba ay si Duan Filong? Tinatawag mo sa pangalan si Boss Long. Gusto mo na bang mamatay? Lahat nakakaalam na siya ang hari ng syudad na to. Ako na mismo ang kakausap sa kanya, paniguradong papayag siya. Aping, huwag kang magpapalin lang sa kanila. Saka, binugbog mo si Boss Long kahapon ng malala. Hindi siya papayag. Ako lang ang makakagamot sa sakit niya. Kundi, naghihintay na lang siya ng kamatayan niya. Ate, huwag kang mag-alala, magiging maayos ang lahat. Dati-rati matapang. Ngayon parang binangga ang dragon. Chen, iligtas niyo ako. Anong kailangan niyo, may 3 araw pa naman ako. Nagpa-check up ako sa ospital, at totoo nga ang sinabi mo. Walang magawa ang mga doktor. Pakiusap, iligtas niyo po ako. Nasaan po kayo ngayon, pupuntahan ko kayo agad. Parating na ang magbabayad. Ibigay niyo po ang address niyo. Sabihin mo kung saan. Sino ka ba? Lakas ng loob mong sigawan ako ah. Nandito ako sa bahay ng mga Chen sa nayon ng Yutaw. Hihintayin kita rito. Sige, papunta na para maghatid ng pera. Huwag ka ngang magpanggap dyan. Ibinigay na siya ng asawa niya sa akin. Iuwi ko na siya bilang interes, hehe. Ikaw, Nilalabanan mo ako ah. Ay! Ang lakas ng loob mong manakit. Binali mo pa ang braso ng tauhan ko. Hindi to matatapos ng maayos ngayon. Kukunin ko ang 2 braso mo para sa tauhan ko. pambayad pinsala, hindi mo siya pwedeng saktan. Si Chen Mingliang ang may utang sa inyo. Walang kinalaman dito si Chen Ping. Kapag may sumubok na saktan siya sa inyo, magpakamatay man ako, hindi nyo makukuha ang gusto nyo. Hahaha. Hindi ko inakala. Isa ka pa lang. Mabuting ate na handang isakripisyo ang lahat para sa bayaw niya. Pero sinaktan niya ang tauhan ko. Hindi ko ito palalampasin. Ate, huwag kang mag-alala. Hindi ka nila madadala ngayon. At hindi rin nila makukuha ang braso ko. Hahaha, bugbugin niyo siya. Ping, mag-ingat ka, wag. May laban pala ang loko. Ikaw ang may gusto nito. Ah! Ate, sinasabi ko naman sa'yo. Huwag kang matakot sa kanila. Lumayas na kayo rito. Ako ang magbabayad sa 15 milyon na utang ni Chen Mingliang lumayas kayo. At isa pa, kapag nakita ko pang pinapasok niyo si Chen Mingliang sa kasino niyo, sa bawat utang niya, bubugbugin ko kayo. Kuya, tawagan natin si boss. Humanda ka talaga. Hello, Boss Long. Nandito kami sa Yuhi Village para maningil pero binugbog kami. Kailangan niyo kaming tulungan. Sino lang matapang na bumangga sa mga tao ko? Buti dumating na kayo, siya yon. Umutang pero ayaw magbayad. Binugbog pa ako, tama. Sino ang tumawag sa akin para kunin ang pera? Nandito. Kunin mo mismo. Ang tumawag kanina ay si Emmer Chen. Boss Long. Hindi ko po talaga alam na kayo yon. Niloko ako ng gagong yon. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko po talaga sinasadya. Boss Long. Mali po ako, hindi ko po alam na kayo yon. Maawa na po kayo sa akin. Tingnan niyo si Hugh. Gumagawa lang din po kami ng trabaho para sa inyo. Palampasin niyo na po siya ngayon. 1, 2. Kayong 2 gago kayo. Binangga niyo si Emmer Chen. Dala ko na ang pera. Kunin niyo kung matapang kayo. Ay hindi po. Boss, sa inyo po talaga to. Hindi na po ako manlalaban. Emmer Chen, kunin niyo na po muna itong pera.
Bilang pambayad pinsala sa nangyari 3 araw na nakalipas, hindi ko tatanggapin yan ng walang dahilan. At saka, itago mo muna ang pera mo, Boss Long. Ay, wag po. Wag po kayong magbiro ng ganyan, Emmer Chen. Hindi ko rin po alam na itong dalawang tanga na to. Ay gagawa ng ganito, Aping. Hindi natin sila pwedeng kalabanin. Hayaan mo na lang sila. Huwag kang mag-alala, ate. Kayong dalawang tanga. Lumuhod kayo rito at humingi ng tawad kay Emmer Chen. Lumuhod kayo hanggang patawarin kayo ni Emmer Chen. Aray. Elra Chen, mali po kami, maawa po kayo. Elra Chen, mali po kami, sige na po. Napakababa naman ng loob mo ngayon, anong pabor ang kailangan mo? Elra Chen, nakikiusap po ako, iligtas niyo ang buhay ko. Nababaliw na ba si boss? Bakit siya nagmamakaawa sa basurang yan? Kaya ba niyang manggamot? Bakit ko naman ililigtas ang buhay mo? Elra Chen, sa ngayon. Kayo na lang po ang makakapagligtas sa akin. Kahit anong kondisyon. Sabihin niyo lang, ibibigay ko po. Kahit ano po. Sigurado ka ba riyan? Anong kakayahan ba mayroon ang lalaking yan? Para magmakaawa ng ganito si Boss Long. Chen Ping, huwag kang masyadong mayabang. Ang paghingi ng tulong ni Boss Long ay isang karangalan para sa'yo. Nagmamalaki ka pa. Tumahimik kang gago ka. Kapag dumaldal ka pa ng dumaldal. At ginalit mo si Emmer Chen. At naantala ang paggagamot ko. Papatayin kita. Sige na nga. Pwede kitang iligtas. Pero kailangan mong sundin ang 3 kondisyon ko. Sabihin niyo po. Una, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Ate Yuru. Pangalawa, hindi mo na pwedeng papasukin ang kuya ko sa kasino mo. Pangatlo, ang magkapatid na Zhao na ginagamit ang pangalan mo para gumawa ng masama, ay dapat parusahan. Anong gusto mong gawin ko? Kayong dalawa, magsampalan kayo ngayon din. Hanggat hindi nakukontento si Emmer Chen. Boss, tapat po kaming nagsisilbi sa inyo. Ipapahamak niyo po kami dahil sa lalaking yan. Sige na. Aray. Ikaw. Kayong dalawa. Tawagin niyo rito si Chen Mingliang, opo. At Yuru. Patawarin niyo po ako. Kasalanan ko po ang lahat ng ginawa ko dati. Hindi ko na po kayo babanggain ulit. Humihingi po ako ng tawad, Boss Long. Huwag po kayong ganyan, ate. Utang niya yan sa'yo. At Yuru. Mali ako, isa akong hayop. Patawarin niyo po ako, Ate Yuru. Sige na, tama na yan. Hubarin mo ang damit mo. Anong sabi mo? Sabi ko hubarin mo ang damit mo. Anong gagawin mo? Ate, malalaman mo rin mamaya. Emmer Chen, pwede na ba ito? Nakasulat sa banal na diwa ng paglikha ang siyam na langit na sayaw ng phoenix na acupuncture. Kaya nitong bumuhay ng patay at para sa kakaibang sakit mo. Siguradong magagamot ka ng acupuncture na ito. Ate, mayroon ba tayong karayom dito? Karayom. Karayom pangtahi lang ang meron. Sige, kukunin ko lang. Emmer Chen, may kinalaman ba ang karayom na yan? Sa pagpapagaling sa akin, kailangan ng acupuncture ng sakit mo. Chen Ping, pinaglalaruan mo ba kami? Pilak na karayom ang ginagamit sa acupuncture. Tapos gagamit ka ng karayom pangtahi. Sinusubukan mo ba kaming gantihan ngayon? Boss Long, wag na wag po kayong maniniwala sa kanya. Nga po, Boss Long, niloloko lang tayo ng lalaking yan. Baka gusto lang tayong ipahamak nito. Kahit na nakita niya kung gaano kalala ang kondisyon ko. Hindi ibig sabihin na alam niya ang lunas. Boss Long, nasa katawan mo ang sakit. Ikaw bahala kung gusto mong magpagamot o hindi. May kalahating oras ka na lang, bago pumasok ang lason sa puso mo. Kapag nangyari iyon, kahit Diyos hindi ka na maililigtas. Boss Long, wag po kayong magpapaloko sa kanya. Boss Long, may kakilala akong magaling na doktor. Kahit ano pang sakit nyo, siguradong mapapagaling niya kayo. Tumahimik na kayong lahat. Boss. Hoy, Chen Ping. Anong ginagawa mo? Sinasabi ko sa'yo, kapag may masamang nangyari kay Boss Long, kahit ilang buhay pa meron ka, hindi yon sapat na pambayad. Boss Long, masyadong maiingay ang mga aso mo. Baka magkamali ako ng tusok.
Tumahimik kayong lahat, narinig nyo ba? Ang dami niyong daldal. Puputulin ko ang mga dila nyo. Pakinggan nyo ko. Nasa huli ang pagsisisi. Hayaan mo na patayin ka ng lalaking yan. Boss. Huwag mo na silang pansinin. Umpisahan mo na po. CJ. Aping, nakakasiguro ka ba sa ginagawa mo? Huwag kang mag-alala, ate. Kontrolado ko ang lahat. Siyam na langit na sayaw ng Phoenix, ika-13 karayom. Bumubuti na ang kulay ni Boss Long. Yuh! Boss Long. Chenping, tapos ka na. Ah, wag niyo siyang saktan. Ako na ang ako sa lahat ng kasalanan niya. Ate, ayos lang ako. Normal lang na ilabas niya ang lason sa ganyang paraan. Sinong niloloko mo? Walang hiya kang babae ka, paano mo akuin ang kasalanan? Ako na lang ang parusahan niyo. Gagawin ko kahit anong iutos niyo. Hindi ko inakala na magmamakaawa ka. CJ. Hahaha. Haha, anong gusto niyong gawin ko? Hindi ba kayo natatakot na magalit si Boss Long paggising niya? Chenping, pinatay mo na nga si Boss Long eh. Isipin mo na kung paano ka mamatay mamaya. Dahil masyadong kampi ang babaeng to sa kanya. Kukuha muna kami ng interes sa katawan niya. Bago ka namin patayin. Para kay Aping, titiisin ko ang kahit na ano. Subukan niyo siyang hawakan. Papatayin ko kayo. Bugbugin niyo siya, patayin niyo. Hindi pwede. Boss. Boss, tingnan niyo. Boss Long. Kami pong dalawa ay tapat na nagsisilbi sa inyo. Boss Long, bakit po? Gagawin niyo to sa amin dahil lang sa lalaking yan. Utang na loob na hindi dapat kalimutan, hindi mo ba alam ang ibig sabihin yan? Hindi ba tinuro yan ng mga magulang mo? Si Emmer Chen ang nagligtas ng buhay ko. Hahayaan ko ba kayong bastusin siya? Tagapagligtas. Pinadugo nga po niya ang bibig niyo kanina, Boss Long. Wala kang alam. Si Emmer Chen ang nagpalabas ng lason sa loob ng katawan ko. Napakagaan na ng pakiramdam ko ngayon. Tingnan nyo, nakakatalon pa ako. Magaling na ang sakit mo. Sana ay gumawa ka na ng kabutihan mula ngayon. Para makaipon ka ng magandang karma. At maging malusog. Emmer Chen, wag po kayong mag-alala. Pag uwi ko ngayon, ipapasara ko na ang lahat ng kasino ko. At titigilan ko na ang pagpapautang ng malaki. Boss Long, hindi po pwede yan. Kung isasara nyo ang kasino, saan na kami kukuha ng kabuhayan? Paano na kami? Kayo na ang humanap ng solusyon para sa sarili nyo. Sinasabi ko sa inyo, ang kasino ninyong magkapatid na Zhao ay wala nang kinalaman sa akin mula ngayon. Pero, ang perang inutang nyo sa akin ay dapat nyong bayaran hanggang sa huling sentimo. Hahaha. Sige, Boss Long, papalampasin na namin yung inutang niya sa'yo. Pero paano ang utang na ito? Chenping, di ba sabi mo ikaw ang magbabayad ng utang ng kuya mo? CJ, magbayad ka na ngayon din. Ako ang magbabayad para kay Emmer Chen. Boss Long, anong silbi kung dadaan muna sa'yo ang perang to? Magbabayad ka para sa kanya. Pero sa huli, sa'yo rin naman mapupunta ang perang yan, di ba? O, anong gusto mong mangyari? Ang 15 milyon na to ay sa aming magkapatid. Pwede mo siyang protektahan ngayon. Pero hindi ko papayagan na protektahan mo siya habang buhay. Kukunin ko talaga ang perang to. Nilalabanan mo ba talaga ako? Lakas ng loob mong sagutin ako ng ganyan. Kapag binayaran ko ng buo ang utang ni Chen Minglia ngayon, paano siya matututo ng leksyon? Ako na ang magbabayad ng perang ito. Aping, tama ang ginawa mo. Dahil gusto ni Emmer Chen na gamitin ang sariling paraan. Hindi na ako makikialam. CJ, ang perang ito ay bayad sa pagpapagamot ko. Huwag mo nang tanggihan.
Masyadong malaki ang 500,000 para sa medical fee. Sige po. Susundin ko po ang gusto nyo. Ang natitirang 1,000,000 ay babayaran ko sa loob ng 3 buwan. Sa panahong ito, huwag nyo nang hihikayatin ang kuya ko na magsugal. Kundi sa bawat pagkikita natin, bubugbugin kita. Wala siyang pera, sino bang papansin sa kanya? Hindi naman ako nagpapatakbo ng charity. Siguraduhin mo lang natutupad ka sa usapan. Aray, tama na, wag na kayong manakit. Boss Long, nandito na siya. Boss Long, Boss Long. Hindi na po ako tatakas. Tutulungan niya ako, siya ang kausapin niyo. Ang lalaking ito ay walang utang na loob. Hindi siya dapat palampasin. Ang utang mo, binubura ko na. Haha, wala na akong pakialam sa buhay o kamatayan mo. At binayaran na rin ni Emil Chen ang 500,000 para sa'yo. Ikaw na ang bahala sa natitirang 1,000,000. At huwag ka na kasing magsugal, naiintindihan mo ba, haha? Kapag nalaman ko pang nagsusugal ka, puputulin ko ang 2 kamay mo. Hahaha, tandaan mo yan. Chen, ginawa ko na ang 3 kondisyon mo. Aalis na ako kung wala na kayong kailangan. Ingat, Boss Long. Kung may kailangan kayo, magsabi lang kayo sa akin. Huwag ka na maghahanap ng sakit ng katawan. Aalis na po, ingat Boss Long, hahaha. Kapatid, salamat ha. Sa pagbabayad ng utang ko. Ang 15,000,000 sana ay pwedeng bayaran ng isahan. Pero kailangan nating tumayo sa sarili nating mga paa. Tayo na ang gagawa ng paraan sa natitirang 1,000,000. May sakit ba sa utak ang gagong to? Pwede namang bayaran lahat, pinapahirapan pa ako. Huwag ka na magsugal mula ngayon. Basta't magtulungan ang pamilya natin. Naniniwala akong ang buhay natin ay siguradong bubuti. Sige na, tama na yan. Ano bang sinasabi mo? Paano mo babayaran yon? Wala pa naman 3 buwan na. Bakit ka nagmamadali? Sumusobra na yata ang pagmamayabang mo. Anong gagawin mo para kumita ng higit 300,000 sa isang buwan? Magnanakaw ka ba? Sinasabi ko sa'yo, Chen Ping. Kapag hindi mo nabayaran ang utang na ito, mamalasin pa rin ang kuya mo. At baka balang araw ang asawa ko ay maging bayarang babae na. Anong 1,000,000 sa loob ng 3 buwan? Kasalanan mo to kasi pumayag ka agad. Paano natin babayaran yan? Ang mahiwagang tubig na to. Hindi ko pa alam kung anong kayang gawin. May tanim tayong pakwan sa likod ng bahay. Susubukan kong diligan yon gamit ang banal na likido ngayong gabi. Tignan natin kung anong mangyayari. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng 3 buwan, ibabalik ko ang 1,000,000 ng buo sa'yo. Sige, hihintayin ko yan. Pero Chen Ping, tandaan mo kapag hindi ka nakabayad. Alam mo ang mangyayari. Mga bata. Gising na, gising. Tara na, alis na tayo. Dahan-dahan lang. Siguradong sigurado siya sa sinasabi niya. Baka may alam siyang paraan para kumita. Titignan ko mamayang gabi kung anong gagawin niya. Kung anong mga pasikot-sikot niya. Saan ako kukuha ng 1,000,000 sa loob ng 3 buwan? Eh di wag kang kumita. Ako na ang gagawa ng paraan. Maniwala ka kay Aping. Aping ka ng aping, nakakabwisit. Baka kung ilang beses mo na akong niloko. Kuya, wala ring maitutulong kung magagalit ka lang. Kung may paraan ka, gawin mo. Kung wala, mamatay ka na lang. Kuya. Aping, ganyan lang talaga ang ugali ng kuya mo. Huwag mo na lang pansinin. Naku. Lasing na ang kuya mo. Pumasok ka na sa loob para alagaan siya. CJ, Mamaya susubukan ko ang epekto ng banal na likido. Anong kalokohan ang ginagawa ng lalaking ito? Grabe. Ang gabing ito ay talagang kakaiba. Baliw yata ang lalaking ito. Gusto niyang magbenta ng pakwan para bayaran ang 1,000,000. Impossible. Ito na ba ang milagro ng banal na likido? Paano naging posible ito?
Ang pakwan na diniligan ng banal na likido ay napakasarap at nakakapresko. Kahit ang natitirang laso ng stomach cancer ko ay tuluyan ng nawala. Siguradong mauubos agad kapag binenta ito. Ang lalaking to, bukod sa marunong manggamot, may ganito pa siyang kakaibang kakayahan. Kung kikita siya para sa akin, yayaman ako. Pero paano ko siya makokontrol? Tingnan mo ang lalaking ito. Mukhang may pagtingin sa babaeng si Du Yuru. Pwede natin siyang gamitin laban sa kanya. Hello, Mingliang. Magkita tayo bukas ng umaga para mag-usap. May magandang balita ako para sa'yo. Kuya Liu Zai, anong meron at nagmamadali kayo? Kapatid, may kailangan lang akong ipagawa sa'yo. Sabihin niyo po, kapag nagawa mo ito ng maayos, kakalimutan ko na ang 1 milyong utang mo. Talaga po, sabihin niyo lang kung ano yon. Hayaan mo ang asawa mo. Nasipingan ang kapatid mo. Hahaha, kuya. Anong problema nyo? Ano bang sinasabi nyo? Hindi mo ba alam kung gaano kagaling ang kapatid mo? Kapag may hawak tayong alas laban sa kanya, siya na ang magiging gatasan natin ng pera. Si Chen Ping. May ganoon ba siyang kakayahan, hindi mo ba alam? Dahil sa kakayahan niya, madali niyang mababayaran ang 1 milyon mong utang. Talaga, hahaha. Kaya niya ba yon? Bukod sa pinagaling niya ang sakit ni Boss Long, nagawa rin niyang palakihin ang maliit na pakwan, na ganoon kalaki sa isang iglap. Kung gagamitin niya ang 2 kakayahang ito para sa akin. Yayaman na talaga ako. Hahaha, edi madali ko ring mababayaran ang 1 milyon ko. Pwede bang lawakan mo ang isip mo? Kailangan nating manghuli ng mas malaking isda. Nga. Tama. Pag-uwi mo, ilagay mo ito sa inuming tubig. Tapos ilagay mo ang kamera para makuhanan sila. Hayaan mo silang gawin yon. At kunin mo ang ebidensya. Pag-isipan mo itong mabuti. Kapag nagawa mo ito ng malinis, ang 1 milyon mong utang, wala na. CJ. Yuru, patawarin mo ako. Huwag mo nang sabihin yan. Basta totoong nagsisisi ka na. Maayos pa rin natin ang buhay natin. Wala man lang tayong anak. Paano pa tayo mabubuhay ng maayos? Ako kasi ang walang kwenta. Hindi ko man lang makuhang magkaanak. Wala talaga akong kwenta. Wala akong kwenta, sige na, tama na yan. Huwag mo nang saktan ang sarili mo. Ilang taon na rin. Tiniis ko na ito dahil sakit mo na yan. Hindi ako nagagalit sa'yo. Ngayon, may naisip akong paraan. Hihingi lang sana tayo ng binhi sa kapatid ko. Chen Mingliang, anong sinasabi mo? Akala ko pa naman nagbago ka na talaga. Ilang taon tayong hindi nagkaroon ng anak. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko natupad ang pangarap mong maging ina. Napakagaling manggamot ni Chen Ping. Baka kaya niyang gamutin ang sakit mo. Wala nang lunas ang sakit ko. Pero may pag-asa ka pa. Ilang taon tayong pinagtatawanan ng mga tao sa nayon. Tinatawag nila akong manok na hindi mangingitlog. Kung magkakaroon ako ng sariling anak, may iwan ko ang dugo ng pamilya Chen. Ipagtitimpla ko muna kayo ng tsa mamaya. Pumunta ka sa kwarto niya. Kausapin mo siya. Kung gagawin ko yon, hindi ka ba talaga magagalit?
Siyempre hindi. Para sa 1,000,000, wala kang kwenta sa akin. Wala kang kwenta. Bakit naman ako magagalit? Sige na, mag-ayos ka na ng maganda. Mamaya. Ihatid mo na ang tsaa sa kanya. Pagod ka na siguro. Salamat sa sakripisyo mo, mahal. Sigurado na ang pambayad sa 1,000,000 na to. Kuya Liuzay, naayos ko na ang inutos mo. Bakit ka nandito? Bakit? Hindi mo ba gusto na pumunta ang ate mo rito? Hindi naman, ate, maupo ka. Ping, hindi ko inakala na ang galing mo pala manggamot. Hindi lang sa tinulungan mo kaming malusutan ang problema. Napahinto mo pa ang pagiging sugarol ng kuya mo. Laking pasasalamat ko talaga sa'yo. Responsibilidad ko yon. Maliit na pabor lang yon. Ping, ikaw, kaya mo bang gamutin ang kahit na anong sakit? Ang banal na diwa ay kayang magpagaling ng anumang sakit. Walang sakit na hindi nito kayang gamutin. Kung ganoon, pwede mo rin ba akong tingnan? Bakit, ate? Anong problema mo? Problema sa babae. Mahirap bang gamutin? Problema sa babae. Anong klasing sakit, ate? Hindi mo na kailangang magtago sa akin. Hindi ito tulad ng iniisip mo. Ilang taon na kaming kasal ng kuya mo. Pero hindi pa rin kami nagkakaroon ng kahit isang anak. Nagpa-check up ako sa ospital. At sinabing nasa akin ang problema. Kaya naman gusto ko sanang pakiusapan ka, Aping. Natingnan kung anong problema ko. Ate, umupo ka rito sa kama. Ate, umupo ka rito sa kama. Dito sa kama. Sige. Teka, ate. Ate, ang ibig kong sabihin ay, hubarin mo lang ang sapatos mo. Aping, iniisip mo ba na ang ate mo ay isang maswerteng babae? Ate, ang mga pressure point ng tao ay madalas nasa talampakan. Nakapokus ang Chinese medicine sa 4 na paraan: pagtingin, pag-amoy, pagtatanong, at paghipo. Hahanapin ko muna ang ugat ng sakit mo. Pagkatapos, saka tayo gagawa ng nararapat na lunas. Aping, napakarami mong alam. Ate, magsisimula na ako. Ate. Nasasaktan ka ba? Hindi. Pakiramdam ko ay may mainit na hangin. Nabiglang dumaloy sa buong katawan ko. Hindi pwede to. Kawawa ang kuya ko kapag tinuloy natin ito. Hindi pwede. Masama itong ginagawa natin kay kuya. Aping, pakinggan mo ako. Ang kuya mo mismo ang nag-utos sa akin na humingi ng tulong sa'yo. Anong sinasabi mo? Sa loob ng maraming taon, hindi kami nagkaanak ng kuya mo. Lagi kaming pinagtatawanan ng mga taga na yon. Ang totoo niyan, ang kuya mo. Ang may problema sa katawan. Gusto niya akong humingi sa'yo ng binhi. Para magkaroon Ng isang bata na para sa aming dalawa. Kaya, nandito ka para hingin ang binhi ko.
Kung papayag ako riyan, hindi ba't mas masahol pa ako sa hayop? Eh hindi ko gusto ito. Ay, Ping, pasensya na. Kanina, nagpadalos-dalos lang ang ate mo. Pasensya na talaga. ayos lang ate, huwag kang mag-alala. Siguradong may paraan ako para magamot ang sakit ninyong dalawa ni kuya. Hindi nyo kailangang gawin ito. Talaga ba? Kung ganon, maraming salamat sa'yo. Ping, anong nangyayari? Anong problema? Bakit ang init? Anong nangyari sa'yo, Ping? Ping, wag mo namang takutin si ate, Ping. Ping, ang paghingi namin ng binhi sa'yo ay dahil wala na kaming ibang magawa. Hindi ka naman magagalit sa ate mo, di ba? Ate, huwag kang mag-alala. Ayusin ko ang pagtrato ko sa'yo mula ngayon. May tanong lang ako. Kanina lang ayaw na ayaw mo pa. Pero, bakit bigla-bigla? Nagbago ang isip mo. Na, bakit? Engan, Siguro ba? May kakaiba sa tubig na ito. si tila ba may naglagay ng droga sa tubig na ito? Droga, paano nangyari yon? Ping, hindi ako yon. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi talaga ako yon. Ang paglapit ko sa'yo ay walang halong masamang intensyon. Ang tubig na yan. Galing kay Chen Mingliang ano. Galing kay Chen Mingliang, enan. Sigurado akong hindi alam ni Ate Yuru ang tungkol dito. Pero si Chen Mingliang, gusto sigurong gamitin ang video bilang ebidensya para kontrolin ako. Napakababa ng ginawa niya. Ping, hindi ko talaga alam. Hindi ko talaga alam kung paano napunta yan dyan. Ate, biktima ka rin dito. Kagagawan to ni Chen Mingliang. Pero, bakit niya ako papahama? Siguradong gagamitin niya ang video na ito laban sa akin, Len. Para sundin ko ang mga ipag-uutos niya. Napakasamang tao pala talaga ni Chen Mingliang. Gayong napakabuti mo sa kanya. Bakit pa niya gustong sirain ang buhay mo? Ang mga taong katulad niya ay hindi magbabago. Hayaan nating karma ang gumanti sa kanya. Ngayon ko lang nalaman na sa paningin ni Chen Mingliang, ako ay isa lamang kasangkapan na pwede niyang gamitin. Ang mga taong katulad niya, aabutin din ng karma balang araw. Dahil hindi na siya mabuti sa'yo. Ate, sumama ka na lang sa akin. Ipinapangako ko, alagaan kita habang buhay, Ping. Totoo ba yung sinasabi mo? Totoo lahat yon. Nangangako ako kapag hindi kita trinato ng maayos. Tamaang man ako ng kidlat. Huwag mo nang sabihin yan. Naniniwala na sa'yo ang ate mo. Kaya lang, hawak na ni Chen Mingliang ang ebidensyang iyon. Siguradong pahihirapan ka niya. Di sakyan natin ang laro nila. Tingnan natin kung hanggang saan ang galing nila. Yan papanoorin ko sila ng magandang palabas. Ayos na. Ping, ang galing mo rin ano? Hihintayin na lang natin ang magiging reaksyon ni Chen Mingliang. Tara ate, may papakita ako sa'yo. Nasaan na ba ang tao rito? Lumabas na yata. Oh.
Naubos niya, ganyan talaga kapag bata pa ang katawan. Hello. Kuya Liu Zai. Nagawa ko na ang pinag-uutos mo. CJ. Paano na po yung 1 milyong utang ko? Pwede nyo na po bang tanggalin yon? Pagdating ko riyan. At saka natin pag-usapan kapag nakita ko na ang resulta. Ano? Naku. Hahaha. Bakit ang lalaki ng mga pakwan na to? Aping, paano mo nagawa to? Sikreto yon. Siguradong mabebenta ng mahal ang mga pakwan na to. Bukas na bukas, ibebenta natin to. Ang kikitain sa mga pakwan na ito ay gagamitin ko para buhayin ka. Kaya ko namang buhayin ang sarili ko. Pero haharapin natin ito ng sabay. Akala ko pa naman pwede kong ibenta ang mga pakwan na to para ipambayad sa utang ni Chen Mingliang. Hindi ko alam na wala pala siyang konsensya. Mula ngayon, bubuhay na kita sa pagbebenta ng pakwan. Aping, wag mo na akong tawaging ate mula ngayon. Napagdesisyonan ko nang makipaghiwalay kay Chen Mingliang. Yuro na lang ang itawag mo sa akin mula ngayon. Si Liu Zai. Anong ginagawa niya rito? Anong gagawin niya rito? 8. Silang dalawa ni Chen Mingliang ang nagplano na sirain tayo. 8. Puntahan natin at tingnan kung anong kalokohan ang gagawin nila. Naku. Kuya Liu Zai, hahaha. Hahaha, oh. Gusto mo bang makita kung anong laman ng video na to? Hindi na mahalaga kung anong nasa video. Ang mahalaga, magagamit ko na si Kuya Liu Zai, hahaha. Nasaan na ba yung dalawa? Hindi ko alam, simula nang pumasok ako sa kwarto. Wala namang tao doon. Baka nagtago na para magtalik. Hahaha, kapatid. Ang galing ng ginawa mo ah. Kapag nagagamit ko na si Chen Ping, ang 1 milyon mong utang, ay kalimutan mo na, hahaha, salamat kuya, salamat. Mukhang nagkamali kayo ng taong binangga. Kayong dalawang taksil. Papatayin ko kayong dalawa. Aray, Chen Mingliang. Sinimpingan mo ang asawa ko. Tapos mananakit ka pa. Wala ka bang batas na sinusunod? Aray, Chen Mingliang. Sinimpingan mo ang asawa ko. Tapos mananakit ka pa. Wala ka bang batas na sinusunod? Nilagyan mo ng droga ang inumin ko. Pinivideohan mo pa ako, ikaw ba may batas na sinusunod, ha? Nasaan ang ebidensya mo, Chen Mingliang? Nakakabigo ka talaga. Lalabanan mo ba ako? Sinasabi ko sa'yo. Akin na ngayon si Yuru. Subukan mo siyang hawakan, papatayin kita. Iyan asawa mo. Para kang basurang itinim sa kanan. Hindi marunong tumingin ng tama sa mali. Kami ay kasal sa batas. Ang sa inyo, pangangalunya yan. Sinasabi ko sa inyong dalawa. Makukulong kayo, Chen Mingliang. Makikipaghiwalay na ako sa'yo. Gusto mo ng hiwalayan ha? Ibalik mo sa akin ang 100,000 na ginamit mo pampalibing sa mga magulang mo. Pagkabigay mo nun, pipirmahan ko ang papel. Ibibigay ko sa'yo ang pera. Basta't pumirma ka lang. Kapag nasa akin na ang pera, pipirma ako. Bigyan mo ako ng 3 araw. Siguradong maibibigay ko yon. Naku, Yoga Chen, magaling ang taktika mo ah. Kikita ka ng 100,000 sa loob ng 3 araw. Kung may alam kang paraan para kumita ng ganyan, tulungan mo naman kami. Kung may alam man akong paraan para kumita, bakit ko naman sasabihin sa inyo? Paano kaya kung ipakalat ko ang video na ito? Magkano kaya ang kikitain ko? Baka iniisip ninyong, kaya niyo akong takutin sa pamamagitan yan. At bakit hindi ka namin matatakot? Ang sipingan ng asawa ng kuya mo ay isang krimen. Kung idedemanda ka ni Chen Mingliang, siguradong mabubulok ka sa kulungan. Pero kaya kitang bigyan ng tsansang makalusot dito. Sige na, paano Kuya Liu Zai? Kapatid, alam ko ang mga kakayahan mo. Napakagaling mo sa panggagamot. Bakit hindi na lang tayo magbukas ng klinika? At mga mayayaman lang ang gagamutin natin. Ang kikitain, hahatiin natin. At yung mga pakwan mo, ibabundle natin sa pagbebenta. Papalakihin natin ang negosyo para magtagumpay tayo.
At pati na rin ang utang ng kuya mo, hahaha. Hindi ko na kailangang magbukas ng kasino, maganda ba ang alok ko? Nilagyan mo ng droga ang inumin ko. Pinivideohan mo pa ako at tatakutin pa. Ganyan ba ang sinasabi mong sinseridad? Chen, huwag kang tumanggi sa magandang alok. At baka mapahamak ka pa. Mamili ka, makikipagtulungan ka, magbabayad ka ng 1 milyon. O makukulong ka. Sa tingin ko, kayo ang dapat na makulong. Baliw ka na yata ah. Bibigyan kita ng 3 segundo para pumili. Kapag naubos ang oras, wala na akong magagawa. 1. Nauubos na ang pasensya ko ah. Mingliang, demanda natin siya ng panggagahasa. Ayaw niyo ba munang panoorin? Kung ano talagang laman nito? Malapit ka nang mamatay, matigas pa rin ulo mo. Ipapaintindi ko sa iyo kung bakit ka mamatay ngayon. Nasaan ang laptop ko, wag mo nang hanapin. Nandito ang laptop. Pinapaalalahanan kita sa huling pagkakataon. May oras pa para magbago ang isip mo. Hindi ko kailangan ng paalala mo. Matigas talaga ang ulo mo. Tignan natin kung anong palusot niyo rito. Hayaan mo silang magmakaawa ngayon. Anong nangyari? Bakit hindi ito ang video na nagtatalik sila? Bakit naging kartoon? Hindi ko po alam. Ganyang maruruming taktika ang gagamitin nyo. Para lokohin ako. Pinaglalaruan niyo ba ako? Kung ibibigay ko sa pulis ang recording na ito, ilang taon kaya kayo makukulong? Chen, mali po ako. Patawarin niyo na po ako ngayon. Kung pipirma ka na sa divorce papers natin, kakalimutan ko na ang lahat ng ito. Pipirma na ako, pipirma na po. Chen Mingliang, mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Paano naman yung utang ko? Ako pa rin ba magbabayad? Ang isang basurang katulad mo, wala akong pakialam kahit mamatay ka pa. Kahit tadtarin ka pa niya at ipakain sa aso. Kasalanan mo rin naman ang lahat ng yan. Ngayon, lumayas na kayo sa bahay ko. Aray. Anong gagawin natin ngayon, kuya? Aba, malay ko. Chen Ping. Papatayin kita. Minalas pa nga tayo ng husto. Chen Ping. Magkikita rin tayo balang araw. Papatayin talaga kita. Mula nang ikasal kami, lagi akong nagpapakahirap para alagaan ng mabuti ang pamilyang ito. Pero ano ang ginawa niya? Trinato niya akong parang basura. Ate, ayos ka lang ba? Siguro dahil sa labis na galit kaya nahimatay ka. Dadalhin muna kita sa loob. Ate, maghintay ka lang ng sandali. Ate, inumin mo muna ito. Medyo okay na ba ang pakiramdam mo? Ping, ano ba itong pinainom mo sa akin? Matapos ko itong mainom, pakiramdam ko. Gumaan na ng husto ang pakiramdam ko. Ito yung mga pakwan na tinanim ko. Hindi ko inaasahan na may ganito pa palang epekto. Siguradong mabibenta ito ng mahal. Pakwan, ate. Magpahinga ka muna rito sa bahay. Mula ngayon, ako na ang kikita para buhayin ka. Ping, maraming salamat at napakabuti mo sa akin. Bili na kayo rito, bili na kayo. Malalaki at matatamis to. Baka gusto niyo pong tikman, ate. Ang pakwan na yan. Napakalaki naman yata niyan. Sigurado akong injected yan kaya lumaki ng ganyan.
Huwag po kayong mag-alala, natural na natural po yan at walang kemikal. Siguradong ligtas kainin. Pwede niyong tikman ng libre, subukan niyo po. Ito na ang pinakamasarap na pakwan na natikman ko. Kuya, Magkano ba ang 1 kilo nitong pakwan? nandito na pala ang manager ng Shenyuan Fruit Market. Ewan ko ba kung sino kaya ang papalarin na makipagnegosyo sa kanya. Pogi, pwede bang tumikim kahit 1 piraso lang? Ngayon lang kita nakita rito ah. Opo, ako si manager ng Shenyuan Market. Kasama ko rin ang direktor ng Street Committee. Ang stall na ito ay para lang sa kapitan ng Yuhi Village. Sa tingin mo ba ubra yan? Hindi ba free market ito? Wala namang batas na nagbabawal sa aking magtinda rito. Tumigil ka na nga. Itigil mo na iyang pagiging bossy mo. Mas mabuting maging maayos tayo para lahat kumita. Magkano ang 1 kilo nitong pakwan? 1 yuan bawat kilo. 1,000,000 1 kilo. Nababaliw ka na ba? Gawa ba sa ginto ang balat ng pakwan mo? O gawa sa ginto ang buto nito? Boss, wag mo na siyang pansinin. Hulihin na natin siya. Sigurado bang hinog ang pakwan na ito? Kapag hindi, libre na. Anong nangyari? May lason ba itong pakwan? Tingnan mo, nakapatay ka, nakapatay ka. Kapag may masamang nangyari sa kanya, maghintay ka ng kamatayan mo. Mayroon pala siyang congenital na sakit. Siguradong dahil iyon sa pakwan. Ang hiwaga ng pakwan ay, huwag kayong mag-alala pagkatapos niyang kainin ang pakwan ko. Naisuka niya ang namuong dugo sa puso niya. Mamaya ay magiging maayos na siya. Hamak na magtatanim ka lang ng pakwan, anong alam mo? Si Boss Tsu ay galing sa mayamang pamilya. Sinasabi ko sa'yo, kahit 1-0 buhay pa ang ipalit mo, hindi sapat kapag may nangyari sa kanya. Hindi ka naniniwala. Kung hindi, magpustahan tayo. Anong ipupusta mo? Ganito, kapag hindi siya nagising, gawin mo na ang gusto mo sa akin. Kahit ibain mo ang pwesto ko o kunin ang buhay ko, ayos lang. Pero kapag nagising siya, luluhod ka at hihingi ng tawad sa akin. Si Boss Tsu ay may congenital heart disease. Paano kung may mangyari sa kanya matapos kumain yan? Hindi siya magigising agad-agad. Sige, ayos. Magbilang ka pabalik mula 10. 1-0 siyam 8 7 6 5 4 3. 1. Maghintay ka na lang ng kamatayan mo, tigil. Tigil. Lene, Ang bara sa puso ko na 20 taon ko nang iniinda, nawala na. Napakahiwaga pala ng pakwan na ito. may sakit sa puso siksuk sinyi. Ilang taon ko na siyang nililigawan. Kapag namatay siya, masusolo ko na ang Shenyuan. Sino ang mag-aakala na may ipal sa plano ko? Bibilhin ko na ang lahat ng pakwan mo. At order pa ako ng 1-0 000 kilo. May problema ba? Ano, 1-0 000 kilo. Tayo at ang Yuhi Village ay nakapirma na ng kontrata para sa 1-0 000 kilo. Kung order pa tayo ng panibagong 1-0 000 kilo, hindi natin ito. Mabebenta lahat pero sobrang sulit naman ng mga pakwan na ito. Kanselahin na lang ang iba pang mga order natin. Pero, hindi ba masyadong padalos-dalos ito, Boss Tsu? Ano? Hindi na ba ako ang masusunod sa kumpanyang ito? Hindi po sa ganon, kayo po ang masusunod, Boss Tsu. Kung ganon, magpapahanda na ako ng kontrata sa mga tauhan natin. CJ. Maraming salamat, Boss Tsu. Kung ganyan, kalimutan na natin ang pustahan natin kanina. Anong pustahan? Nagpustahan kami kanina. Sabi niya hindi ka na raw magigising. Pero natalo siya. Ang parusa ay ang pagluhod at paghingi ng tawad. Nagbibiro lang naman ako kanina. Di ba, haha? Nagbibiro lang ako. Ginamit mo ang buhay ko para sa pustahan. Mabuti tanggapin mo ang pagkatalo mo. Humingi ka ng tawad kay N. Chen. Patawad, aray. Kuya, nagbibiro lang po ako. Hindi ko matatanggap yan. Masyadong mapanlin lang si Song Jianming. Kapag nanatili siya sa tabi ko, magiging malaking problema siya balang araw. Kailangan kong humanap ng papalit sa pwesto niya, Din Chen. Bumili ako ng napakaraming pakwan mo kanina. Pwede bang humingi ng pabor sa iyo? Boss Tsu, basta kaya ko. Sabihin niyo lang po. Sigurado akong kaya mo. Tara na, teka lang. May pwesto pa ako rito, hindi ko pwedeng iwan. Ikaw ang magbantay ng pwesto niya, sige. Sige na, maraming salamat, kuya.
Huwag kang mag-alala, babalik din ako agad. Zhao Liuze, imbestigahan mo ang isang taong nagngangalang Chen Ping. Gusto ko ang buong pagkatao niya. Si Chen Ping, paano kanya nakabangga? Kilala mo siya? Hindi lang basta kilala. Pumunta ka sa kasino mamaya at ikukwento ko sa'yo. Sabihin mo sa akin lahat ng alam mo. Hehe, simula nang mawala si Duan Filong. Kayo na ang pinakamalaking VIP sa kasino namin. Sasabihin ko po sa inyo ang lahat ng alam ko nang walang tinatago. Lene. Malapit nang magtagumpay ang plano ko sa palengke. Bakit ba siya sumulpot ngayon? Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin mo. Gawin mo siyang bula ngayon din. Masusunod po. Suksini. Dahil wala kang awa. Huwag mo akong sisisihin kung maging malupit din ako. Boss Tsu, anong pabor ang kailangan nyo? Magkano mo ibebenta ang formula ng pagpapatubo mo ng pakwan? Kakaunti lang ang banal na likido ko. Paano ko ito ibebenta? Hindi ito tungkol sa pera. 100 milyon iyan. Kapag pumirma ka, sa iyo na iyan. Kulang ba ang 100 milyon? Paano kung isama mo pa ako? Nahihiya ka ba? Kunin mo na ang kontrata para sa 1-0-0-0 kilong order. Anong ginagawa mo? Kuya, nagkakamali ka, hindi ito tulad ng iniisip mo. Hindi mahalaga kung anong iniisip niya. Iwan mo ang kontrata dyan, pwede ka nang lumabas. Pagsisisihan mo rin balang araw ang pagmamaliit mo sa akin. Siguraduhin mo lang na maihahatid mo ang mga pakwan on time bukas. Tungkol sa pagbibigay mo ng formula sa pagtatanim ng pakwan. Saka na lang natin pag-usapan. Sige, kung wala na kayong kailangan. Aalis na po ako. Kahit na may magandang babae sa tabi niya, hindi siya natukso. Mukhang mapagkakatiwalaan siya. At kung isasama pa ang formula niya, siguradong mabilis na lalago ang Xingyuan. Bantayan mo siya ng palihim. Kung may kailangan siyang tulong. Masusunod po, Boss Tsu. Umorder si Boss Tsu ng 1-0-0-0 kilo. Kung may sasakyan lang sana para magkarga ng mga ito, di sana makakapagbenta kami ni Yuru ng magkasama. Na pala, may sasakyan si Ate Miao. Hihiramin ko muna. Hahaha. Haha, naku. Kapitan, ibigay niyo na po sa akin ang pinagbentahan ng mga pakwan. Kailangan ng anak ko ng pampagamot. Basta pasayahin mo lang ako ng husto. Ibibigay ko sa iyo ang pera. Ayaw mo namang makitang naghihirap ang anak mo, hindi ba? 1 buwan niyo na pong na-delay ang pera ko. Bakit ayaw niyo pong ibigay? Hawak ko ang lahat ng benta ng buong nayon. Kung kaya nyo, kayo ang magbenta. Tignan natin kung may mabebenta kayo. Napakapagod ng ginagawa ko. Ano bang masama kung i-delay ko ang pera mo? Kung patuloy kang ayaw. Kahit 1 sentimo, wala kang makukuha. Ang puti, Ang puti talaga, hahaha. Ate Miao, tigil. Anong ginagawa mo, Chen Ping? Sino ang nagsabi sa iyo na pumunta rito? Sinira mo ang diskarte ko. Aping, tulungan mo ako. Pinagsasamantalahan niya ako. Kapitan, masyado kang nagmamalaki. Wala kang ang pambili ng kabaong para sa lolo mo. Lakas ng loob mong pagsabihan ako. Inaabuso mo ang kapangyarihan mo para apihin ang mga taga-nayon. Tao ka pa ba? Hehe, gusto ko may magagawa ka ba?
Kung hindi ako paliligayahin ng bayudang Miao ngayon, pati pera mo, hinding-hindi nyo makukuha. Ping, wag mo na akong pakialaman, tatanggapin ko na lang ang kapalaran ko. Kailangan ni Tongtong ng pera pampagamot. Sige na, sana ay tumupad ka sa usapan. Haha, syempre naman, tumutupad ako sa usapan. Lumayo ka, sinasabi ko sa'yo. Kapag naantala ang pagpapagamot ni Tongtong, kaya mo bang panagutan? Huwag kang mag-alala. Kaya kong gamutin ang sakit ni Tongtong. Sinasabi ko sa'yo, ang lahat ng benta ng pakwan ng ngayon ay nasa mga kamay ko. Kapag binangga mo ako, hinuhukay mo lang ang sarili mong libingan. Paraan para magbenta. Mayroon din ako. Gumagamit ka pa ng peking kontrata para magyabang. Kaka-order lang sa akin ng Shenyuan nitong mga nakaraang araw ng 1,000 kilong pakwan. Paano naman sila pipirma ng kontrata sa'yo? Kung ayaw mong maniwala, tawagan mo si Song Jianming. Makinig kang mabuti ha. Pakinggan mo kung paano ka mapapahiya mamaya. Hello, Manager Song. Handa na po ang mga pakwan ko. Kailan po namin pwedeng i-deliver sa inyo? Wag na, may bago ng supplier si Boss Tsu. Teka, hindi kailan pa nangyari ito? Bakit hindi ko po alam? Mahabang kwento. Pag-usapan na lang natin in person. Paano nangyari ito? Kapitan, kailangan mo na yata humanap ng bagong buyer ngayon. Hindi madaling kausap ang mga taga-nayon. Chenping, anong kalokohan na naman ba ito? Kinansela ni Boss Tsu ang kontrata ko dahil sa'yo. Kailangan ko bang sabihin sa'yo? Sinasabi ko sa'yo, hayop ka. Kumanda ka sa akin. Ping, napakakitid ng utak niyang Haoyu at palaging naghahanap ng gulo. Binangga mo siya. Paniguradong pahihirapan kanya sa nayon mula ngayon. Ate, ayos lang. Anong nangyari kay Tongtong? Ilang araw na siyang nilalagnat ng pabalik-balik. Hindi siya makainom ng tubig. Napakalupit naman ng tadhana sa bata na ito. Ate Miao, huwag kang mag-alala, susubukan kong gamutin. Kaya mo, Inan, susubukan ko. Pneumonia lang ito, kaya itong gamutin. Kung gagamitan pa ng banal na likido, tuluyan na itong gagaling. Ate, pwede mo ba akong ikuha ng tubig, Mama! Tongtong, gising ka na. Ate Miao, magaling na si Tongtong. Mula ngayon, hindi ka na pwedeng apihin ng kapitan. Tongtong, magpahinga ka na. Matulog ka na muna, okay. Dahan-dahan lang. Ping, kung hindi dahil sa iyo, hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko. Maliit na bagay lang po ito para sa kapwa taga-nayon. Ping, lumabas muna tayo sandali. Sige po. Ate, anong problema? Ping, pinagaling mo ang sakit ni Tongtong. Wala talaga akong pambayad sa'yo. Kaya babayaran kita sa sarili kong paraan. Ate Miao. At Miao, hindi po pwede. Ping, ikaw ba? Nandidiri ka ba sa akin? Bakit ba laging iyan ang sinasabi ng bawat babae? Ate Miao, nagkakamali ka. Tinulungan ko si Tongtong.
Hindi para makuha ang katawan mo. Dahil sa ginagawa mo, nagmumukha akong mapagsamantala. Ginugusto ko ito. Wala kang kinalaman dito. Pero, hindi pa rin po pwede. Huwag mong sabihin. May gusto ka na bang ibang babae? Hindi ba't hipag mo si Yuru? Paano mo? Walang awa at puro kasamaan ang ginawa ni Chen Mingliang. Hiwalay na silang dalawa. Kapag nakapag-ipon na ako ng sapat na pera, pakakasalan ko siya. Isang lalaking napakatapat magmamahal. Bakit kaya hindi ako nakatagpo ng ganyan? Naku, naguluhan lang ang ate mo kanina. Natakot yata kita. Pasensya na. Walang anuman, ate. Taos puso ko kayong binabati ni Yuru na magsama habang buhay. At tumanda ng magkasama. Salamat po, ate. Dahil sa nangyari kanina, nakalimutan ko ang pakay ko rito. Umorder si Boss Tsu sa akin ng 1,000 kilong pakwan. Nandyan pa ba yung kotseng ginagamit niyo noon sa pag-deliver? Walang problema. Ngayong nakuha mo na ang order ni Boss Tsu, sasama na lang sa iyo ang ate mo. Bukas, sasama ako sa iyo para magbenta ng pakwan. Sige ate, aalis na po ako. Napakabuting lalaki. Sayang nga lang at hindi para sa akin. Pinagaling niya si Tongtong. Kahit hindi ko siya magawang pasayahin. Kung magkaproblema man siya sa hinaharap, kahit itaya ko pa ang buhay ko. Tutulungan ko siya. Naku, ito kasing si Boss Tsu. Ano ba talagang nangyayari sa kanya? Basta na lang ba niyang kinansela ang order? Hinihintay ko pa naman ang perang ito para pambayad. Sa ninakaw kong pondo para sa kalsada. Desisyon niyon ni Boss Tsu, ano pang magagawa ko? Pamangkin, hindi ka pwedeng magsalita ng ganyan. Hindi mo pwedeng pabayaan ang isyong ito. Ilang taon na rin tayong magkasabwat. Alam na alam mo kung gaano karaming pera ang nabulsa mo. Kapag pinabayaan mo ako rito, idadamay kita. Kasalanan ng Chenping na yon, sinira niya ang diskarte natin. Pamangkin, Enen. Ikaw pa rin naman ang masusunod sa pagbili ng Shenyuan, di ba? Anong ibig mong sabihin? Kahit na may kontrata si Chenping, kapag nag-deliver na siya ng mga pakwan, sabihin mo lang na hindi pasado ang quality. At pwede nating ipagpatuloy ang kontrata natin. Masyadong delikado ang gagawin natin. Naku, ito na lang ang tanging paraan. Kapag hinayaan nating putulin ng batang Chenping ang kita natin, mahihirapan na tayong mabuhay. Dahil nandito na rin lang tayo. Susugal na lang tayo dito. Heto, ang paborito mong ulam. Aping, balita ko umorder daw sa iyo si Boss Tsu ng Shenyuan. Ng 1,000 kilong pakwan, totoo ba yun? Siyempre naman, napala. Hiniram ko ang delivery truck ni At Miao. Bukas, pwede tayong magkasamang mag-deliver ng mga pakwan. CJ, pero nabalitaan ko na ang Shenyuan ay sa kapitan lang kumukuha ng mga pakwan dati pa. Ngayon na inagaw mo ang negosyo niya. Baka gumawa siya ng gulo sa'yo. Saka nabalitaan ko rin. Huwag kang mag-alala, gagawa ako ng paraan kung may mangyari man. Basta nandito ka. Wala na akong kinatatakutan. Esan. Kailan niyo balak magpakasal ni Aping? Hindi yan totoo, huwag kang magsalita ng ganyan. Hoy, hoy. Alam mo ba kung anong lugar ito para basta ka na lang pumasok? Manager Song, nakalimutan mo na ba ako agad? Nandito ako para deliver ang mga pakwan ni Boss Tsu. Huwag ka nang maraming sinasabi na saan ang receipt. Aping, anong problema? Wala lang pamangkin ang Haoyu si Song Jianming. Inagaw ni Aping ang order ng tito niya, kaya siya naghahanap ng gulo. Sigurado bang hinog ang pakwan na ito? Naman, magbebenta ba naman ako ng hilaw na pakwan? Sisiyasatin ko muna. Ay. Tingnan mo to paano ito kakainin. Kung ayaw mong kainin, huwag mong sayangin. Kakainin, paano ko naman ito kakainin? Huwag mo akong pagbintangan dito. Hindi galing sa pakwan ko ang uod na yan, Dine. Pinagbibintangan. May ebidensya ka ba? Kapag wala kang ebidensya, paninirang puri ito. Hindi lang yon, nagbebenta ka pa ng bulok na quality. Panloloko ito sa negosyo. Gusto mo na bang makulong?
Akala mo ba yuyuko ako sa mga maruruming taktika mong yan? Ang lakas pa talaga ng loob mong sigawan ako ah. Hindi mo pa ba naintindihan ang sitwasyon mo? Kung tatanggapin ba ang mga ito o hindi? Ako ang masusunod. Kapag si Ang Haoyu ang nagde-deliver ng mga produkto, bakit hindi ka nag-i-inspect ng ganito kahigpit? Parehas ba yon? Maganda ang quality ng sa kanya. Pero ang sayo, pinapasa mong maganda kahit bulok. Kung walang problema ang produkto niya, hindi ako maglalakas loob na labagin ang utos ni Boss Tsu. Kapag nalaman ni Boss Tsu ang ginagawa mo, gaano pa kaya katagal-tatagal ang pwesto mo? Umayos ka nga, pakiusap, intindihin mo ang sitwasyon. Kapag nandito ako, wala kang magagawang kahit ano. Rejected. Hindi pumasa ang mga pakwan mo, iuwi mo na at ipakain sa baboy. Sasabihin mo na lang na hindi pumasa. Hindi nakakumbinsi yan, hindi ako papayag. Hihintayin ko si Boss Tsu para magbigay ng paliwanag sa akin. Nga, umorder sa amin si Boss Tsu ng 1,000 kilong pakwan. Kung iuwi namin ito ngayon, paano namin ito ipaliliwanag kay Boss Tsu? Asawa ka ni Chen Mingliang, hindi ba? Kasama mo ang bayaw mo. Mukhang pinapasaya ka niya ng husto ah. Malanding babae, may karapatan ka bang magsalita rito? Linisin mo nga ang bibig mo. Kung paano ko ito ipaliliwanag kay Boss Tsu, problema ko na yon. Ngayon, lumayas na kayo. Kundi tatawag ako ng pulis. Matigas ang ulo nyo ah, lumayas kayo. Palabasin nyo silang lahat dito. Subukan nyo lang. Anong ginagawa nyo? Bakit hindi pa kayo lumalayas? Manager Song, napakalaki naman yata ng otoridad mo. Boss Tsu, hindi po. Ginagawa ko lang po ito para sa kumpanya. Wala po talaga akong personal na interes. Boss Tsu, dahil marami na kayong karanasan, pakitingnan niya po itong pakwan ko. Kung may ud ba? Napakaganda ng kulay nito, siguradong walang ud dyan. Manager Song, ilang taon ka na rin sa Xingyuan. Hindi mo pa rin ba alam ang pagkakaiba ng bulok at sariwa? Tinanggihan mo ang produkto niya. Dahil gusto mong kunin ang produkto ni Yang Haoyu, tama ba? Boss Tsu, ginagawa ko po ito para masiguro ang kalidad. Wala po talaga akong hidden agenda. Ito ba ang tinatawag mong siguradong kalidad? Ang mga pakwan ni Yang Haoyu, kailanman ay hindi pumasa sa pamantayan natin. Kaya hindi ko na lang sinasabi ito. Ay para hindi ka mapahiya. Kailangang mabuhay ng Xingyuan. Ang ganitong basura ay hindi dapat napupunta sa palengke. Boss Tsu, alam ko po na nagkamali ako. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Simula ngayon, hindi ka na empleyado ng Xingyuan. Pumunta ka na sa accounting para kunin ang sahod mo at umalis ka na. Hindi po ito pwede. Boss Tsu, bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Alam ko pong nagkamali ako. Isang pagkakataon na lang po. Ngayon alam mo na ang pagkakamali mo. Huli na ang lahat, Suksini. Ayaw ko sanang sirain ang buhay mo ng ganito kabilis. Pero kapag nahanap mo ang ebidensya ng korupsyon ko, sira na ang buhay ko. Boss Tsu, dahil hindi mo na pinapahalagahan ang nakaraan natin. Masyado na akong walang hiya kung mananatili pa ako. Maliit lang ang mundo. Magkikita rin tayo. Napakalupit ni Song Jianming. Nawalan siya ng trabaho dahil kay Aping. Baka gumanti siya kay Aping. Sinabi ko na babawi ako kay Chen Ping. Kahit anong mangyari, tutulungan ko siya. Ate Miao, anong problema? Wala lang to. Chen Ping, napakaganda ng kalidad ng mga pakwan mo. Bibilhin ko na lahat. Na-i-transfer ko na rin sa iyo ang bayad. Alipay, 1,000,000 yuan ang natanggap. Salamat po, Boss Tsu. Dahil sa perang ito, makakapamuhay na kami ng tahimik ni Aping. Huwag ka muna magpasalamat sa akin. Mayroon pa akong ipapagawa sa iyo. Ikaw lang ang makakagawa nito. Anong kailangan? Papalitan mo ang posisyon ni Song Jianming. Ay kaya ko po ba? Matapang ka at maingat. Hindi ka rin basta-basta natutukso. Ikaw lang ang bagay na maupo sa pwestong ito. Aping, minsan lang magbigay ng ganitong tiwala si Boss Tsu. Dapat mong kunin ang pagkakataong ito. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Hindi na ito maulit. Sige po. Susubukan ko po. Tandaan mo na tingnang mabuti ang accounting records ni Song Jianming. May kutob ako na nangurakot siya. Masusunod po, Boss Tsu. Kung mahanap ni Tsuksini ang ebidensya ng pangungurakot ko, tapos na tayong lahat. May iba pa bang paraan? Ngayon, ang pinakamahirap kalabanin ay si Chen Ping. Hay naku. Anong mahirap dyan?
Isang ulila lang naman siyang basurang walang kwenta. Kapag ginalit niya ako ng tuluyan, papatayin ko talaga siya. Naku, Kapitan. Payo ko lang po sa inyo. Tanggalin niyo na po sa isip niyo iyan. Para po sa inyong kaligtasan. Ang lalaking yon, hindi niyo po alam kung gaano siya kalakas. Naku, mahirap yata itong gagawin natin. Dahil hindi pala kaya sa santong paspasan. Gagamitan na lang natin siya ng taktika. Hulihin natin si Naksuksini at Duyuru. Kung nakita talaga ni Chen Ping ang mga ebidensya, gagamitin natin sila para ibigay niya ang ebidensya. Pero kulang pa yan. Gusto kong sirain ng tuluyan si Chen Ping. Magkano ulit ang ninakaw mo mula sa pondo ng kalsada? 1 milyon. Pamangkin, anong ibig mong sabihin? Gagamitan ko siya ng 2 magkasabay na plano. Lagyan niyo ng marka ang perang yon bilang pondo para sa kalsada. Tapos ipadala mo ito sa bahay niya. Para kasuhan siya ng pagnanakaw ng pondo sa kalsada. Sa ganitong paraan, makakaligtas ka sa kaso. Huli natin ang 2 ibon sa isang bato. Hahaha, naku. Napakagandang plano niyan. Ngayon, sino naman ang gagawa nito? Ako po. Chen Mingliang. Ito na ang huling pagkakataon mo para makabawi. Chen Ping. Nangahas kang agawin ang babae ko. Papatayin kita. Chen Mingliang, anong ginagawa mo rito? Nabalitaan ko na. Kumita raw si Chen Ping ng 1 milyon. Sapat na sapat iyon para ipambayad sa utang ko. Nandito ako para hingin ang pera niya. Pero wala na kaming kinalaman sa iyo. Bakit namin babayaran ang utang mo? Isang araw man na naging babae kita. Habang buhay kang magiging akin. Ang tanga namang Chen Ping na yon. Pinulot ang basurang katulad mo yan eh. Nandito ba si Chen Ping? Bakit hindi na lang natin? Ulitin ang dati nating ginagawa. Anong ginagawa mo? Huwag mo akong hawakan, bitawan mo ako. Kapag hindi mo ako binitawan, tatawag ako ng pulis. Bilang na ang masasayang araw ninyo ni Chen Ping. Malapit na kayong mawala. Anong ibig mong sabihin? Bakit ka nagpapabagal-bagal? Kaya mo bang panagutan kapag naantala ang plano natin? Oo po, pasensya na po. Tama po kayo, Kuya Liuzi. Anong tinitingin-tingin mo? Tulungan mo ako rito. Kuya Liuzi, ginawa ko na po lahat ng pinapagawan nyo. Paano na po yung utang ko? Kapag palpak ang trabahong to, pareho tayong mamatay. Bilis. Hoy! Gusto mo bang makamatay? Kapag gumawa ka pa ng gulo, puputulin ko iyang pagkalalaki mo, hahaha. Simula nang protektahan ka ni Chen Ping, lumaki na ang ulo mo ah. Sinasabi ko sa'yo, ang masasayang araw niya ay bilang na. Talaga bang may gagawin silang masama kay Aping? Huwag mo na siyang babanggitin sa akin. Pagkatapos mo akong angkinin, itatanggi mo. Walang kwentang mga lalaki. Anong sabi mo? Inangkin ka na niya. Wala pa, hindi pa. Gusto mo bang gumanti sa kanya? Siyempre naman. May naisip ka ba naman? Kaya lang, ano? Basta kaya mo siyang paghigantihan para sa akin. Gagawin ko ang kahit na ano. Pero gusto ko muna malaman kung tatalab nga ba ang gagawin mo. Hahaha. Sinasabi ko sa'yo, ibinintang ko sa kanya ang pagnanakaw ng 1 milyon na pondo para sa kalsada. Kumpleto ako sa ebidensya at testigo. Kahit anong gawin niya, hindi na siya makakaiwas. Sa tingin mo ba, ito na ang paraan ng pagganti mo? Gusto mo palang maghiganti ah. Imposibleng mapahamak mo si Aping. Napakagandang plano. Hahaha.
Napakawalang hiya niya. Ang dami pala ng ibinulsa niya. Ipapaalam ko ito sa pulis para mapakulong siya. Song Jianming, may kapal ka pa ng mukha para pumunta rito. Napakarami ng ninakaw mong pera sa kumpanya. Inutusan ko na si Chenping para hanapin ang mga ebidensya laban sa iyo. Maghintay ka na lang na makulong. Makukulong lang ako kung buhay pa kayo. Anong gagawin mo? Kapag pinagpatuloy mo iyan, hindi ka na pwedeng bumalik. Napakarami ng kinita ko para sa kumpanyang ito. Masama bang kumuha ako ng kaunting pera? Palagi ka na lang naghihinala sa akin. Tapos ngayon, kukuha ka ng basurang iyon para sirain ako. Kung gusto mo akong mamatay, idadamay ko kayong lahat sa libingan ko. Boss Tsu, nagawa ko na po lahat ng pinapagawa nyo. Chenping, kung gusto mong iligtas sina Duyuru at Suxinyi, dalhin mo ang mga ebidensya, at puntahan mo ako rito sa kasino ni Zhao Liuzi. Galing kay Song Jianming. Napakawalang hiya. Gumagamit pa ng babae para takutin ako. Sinadya niyang ibigay sa akin ang lokasyon, para makipagpustahan sa akin, gamit ang buhay nila. Sa ngayon, ang banal na bote na lang ang tanging pag-asa ko. Napakalinaw pala ng paningin ko ngayon. Mas bumilis din ako ngayon kumpara dati. Kahit anong pustahan pa ito. Siguradong talo na kayo. Chenping, huwag kang lalapit. Plano nilang saktan ka. Chenping, masasama silang tao. Huwag mong ibigay sa kanila ang hinihingi nila. Tumahimik ka. Dala mo ba ang mga gamit? Nandito. Pakawalan nyo sila. Hindi ganun kadaling pakawalan sila. Maglaro tayo ng 2 round. Kapag nanalo ka, papakawalan ko sila. Pero kapag natalo ka, masyadong manipis ang suot ng 2 ito. Kapag natalo ka, huhubaran ko sila. Saka ko puputulin ang mga kamay at paa mo para ipakain sa aso. Sige, lalaban ako. Anong lalaruin natin? Chenping, nagpapanggap ka pa ba? Alam ng lahat na si Boss Ming ang hari ng mga sugal sa Yoncheng. Ilang taon na siyang walang talo. Chenping, mamatay ka na ngayon din. Chenping, bilis, tumakas ka na. Huwag mo na kaming isipin, umalis ka na. Huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong maiuwi ko kayong 2 ng ligtas. Chenping, masyado kang nagtitiwala sa sarili mo. May dice at baraha rito. Mamili ka ng lalaruin natin. Ayoko pagsabay na natin. Napakayabang mo naman. Napakataas pa ng tingin mo sa sarili mo. Sino ka ba sa inaakala mo? Diyos ng sugal, wala akong masyadong pasensya. Isang laban na magdedetermina kung sino ang panalo at talo. Laruin natin lahat. Chenping, masyado kang padalos-dalos. Kapag hindi mo kilala ang sarili mo, papatayin ka nito. Mukhang. Gusto rin niyang makitang nakahubad ka. Haha. Huwag kayong mag-alala, Boss Tsu. Tiwala lang. Kung gusto mong mamatay, huwag mo akong sisisihin. Kung gusto mong mamatay, huwag mo akong sisisihin. Aba, Chenping. Gusto mong makipaglaro sa aming 2? Ang ginagawa mo ay parang paghahanap ng kamatayan. Sino ba ang hindi nakakakilala sa aming 2, ang hari ng dice at hari ng baraha? Kung makikipaglaro ka sa amin, naglalaro ka sa apoy, din eh. Mukhang hindi maganda ang swerte ng hari ng baraha na to. Natalo na niya ang lahat ng pag-ari niya. Tumahimik ka nga. Ipapakita ko sa iyo ngayon ang galing ko. Para ipaintindi sa iyo na ang pagbangga sa akin ay ang pinakatangang ginawa mo sa buhay mo. Sana naman ang galing mo sa sugal ay kasing galing ng pagmamayabang mo. Akala ko talaga gusto akong guluhin ni Benjia.
Pero dahil ayaw mong tanggapin ang alok ko, huwag mong sisihin ang kuya kung maging malupit siya sa'yo. Ang dami mong sinasabi, simulan na natin. Gusto lang kitang bigyan ng ilang minutong dagdag sa buhay mo. Pero dahil gusto mo nang mamatay, pagbibigyan kita. Kuya Xiaoxuanyi. Ay. Sa isang round, kung sino ang may pinakamataas, siya ang panalo. Tara na, maglabanan tayo. Talo ka. Teka, kasali rin ako. Paano nangyari yan? Dahil talo na kayo, pakawalan nyo na sila. Hindi ako naniniwalang magaling ka nga talaga. Lalaro pa tayo ng isa pang round. Hindi ako naniniwalang magaling ka nga talaga. Lalaro pa tayo ng isa pang round. Dalawa na nga kayo pero natalo pa rin kayo ngayon. Ayaw niyo silang pakawalan. Tumahimik ka. Kapag hindi siya nakipaglaro sa akin, wala ni isa sa inyo ang makakaalis dito ng buhay. Dito na kayo mamatay. CJ, anong gusto mo? Za Jinhua, isang laro para sa buhay at kamatayan. Chen Ping. Napakahusay ni Chen Ping. Pati nga hari ng baraha sumuko sa kanya. Boss Ming, anong pinagsasasabi mo? Pakawalan mo na siya at tapusin na natin to. Bigyan mo na kami ng baraha. CJ. Ito. Lanan. 2, 3, at 5 ay kinakain ang leopard para manalo. Chen Mingliang, wag mo akong bigyan ng ganyang klaseng baraha. Kundi siguradong matatalo ako. Para sa round na ito, gusto kong hubarin nyo lahat ng damit nila, walang ititira kahit isa. Ilulubog ko rin ang ulo mo sa tubig. Gagawin kitang bola. Wala na akong ibang hihilingin pa. Gusto ko lang sundin mo ang usapan. Ili, akala mo ba kaya mo akong talunin? Ipakita mo ang baraha mo. Leopard, ang pinakamataas na baraha sa leopard. Chen Ping, mamatay ka na, hahaha. Tignan natin kung kakayanin ng 2, 3, at 5 ko ang leopard mo. Sabwat kayo, niloloko nyo ako. Hindi, Boss Ming, binigay ko sa iyo ang pinakamalaking baraha. Wala namang halaga ang binigay ko sa kanya. Kaya nga salamat sa iyo. Binigyan mo ako ng 2, 3, at 5 na saktong makakatalo sa leopard niya. Nandaya ka. Sinabihan mo akong nandaya kahit wala kang ebidensya. Tanggapin mo ang pagkatalo mo. Imposibleng matalo ako. Gusto kong makipaglaro uli ng isang round sa iyo. Ano pa bang gusto mong laruin? Russian roulette. Hindi ka pwedeng makipaglaro ng Russian roulette. Baka mamatay ka rito, tumahimik ka. Bigyan mo ako ng baril. Sana aminin mo na lang ang pagkakamali mo. Makukulong ka lang ng ilang taon at makakalabas ka rin. Bakit mo pa kailangang itaya ang buhay mo, hindi? Huhubarin ko lahat ng damit nila pag nanasahan sila at saka ko sila papatayin. Sige, makikipaglaro ako.
Sige, makikipaglaro ako. Sa Russian roulette, may 6 na bala ang isang revolver. Isang bala lang ang ilalagay natin bawat round. Sa bilis ko ngayon, kayang-kaya kong saluhin ang bala. Anong dapat kong ikatakot? Masyadong nakakapagod yan. 5 bala agad ang ilagay natin. 5 bala, pumunta ka ba rito para magpakamatay? Hindi, isang pagkakataon mo lang ito para mabuhay. Hindi mo na kailangang mag-alala sa asawa mo. Baka matakot siyang makipaglaro sa akin. 5 bala sa isang laro. Nakasalalay sa isang desisyon ng buhay at kamatayan mo. Lalaban ka ba? Hindi ako natatakot, Dine. Akala mo ba matatakot mo ako dahil dyan, lalaban ako? Isang pagkakataon lang para mabuhay. Ibibigay ko na sa'yo. Nababaliw ka na ba? Isang pagkakataon na lang para mabuhay, ibinigay mo pa sa kanya. Hindi siya pwedeng mamatay. Kailangan pa niyang harapin ang batas. Kaya pala, pinaglalaruan mo lang ang buhay mo. Hahaha. Chen Ping. Ikaw ang pumili nito. Huwag mo akong sisihin dito. Basura. Mamamatay ka ngayon din, hahaha. Aping, wag mong iputok. Itigil na natin ang paglalaro. Aping, wag mong iputok. Hindi na tayo maglalaro. Itigil na natin ito kung iyan ang gusto nyo. Ano ba ang meron sa'yo? Wag mo nang gawin ang mga kalokohang bagay na ito. Chen Ping, mamatay ka riyan. Hahaha, hindi ka pa mamamatay. Diyos ko, sinalo niya ang bala gamit ang kamay niya. Boss Ming, tao pa ba siya? Nasalo ang bala gamit ang kamay. Paano nangyari yan? Tanggapin mo ang pagkatalo mo. Pakawalan ang nanay mo, patayin niyo siya. Pumalakpak ako ng isa at pumalakpak ka ng isa. 2 bata nakasakay sa eroplano. Huwag kang lalapit, kundi papatayin ko siya. Ibaba mo ang kutsilyo. Song Jianming, pinapaalalahanan kita sa huling pagkakataon. Sumuko ka na. May pagkakataon ka pang magbagong buhay. Huwag ka ng maraming satsat. Ayokong gugulin ang buong buhay ko sa kulungan. Kung magkakaganoon man, mas mabuti pang isama na lang kita. Para doon tayo sa impyerno maging mag-asawa. Huwag kang gumalaw, huwag kang gumalaw. Ibaba ang kutsilyo. Heto po, nandito si Song Jianming. Kasama niyang Haoyu, ang kapitan ng Yuhi Village, na may ebidensya ng korupsyon. Sana ay paimbestigahan niyo ng mabuti. Huwag kang mag-alala, iimbestigahan namin ng mabuti. Tara na, tara na. Tara. Ayos ka lang ba? Mabuti naman, napakabuti naman. Ayos lang po. Engan. Chen Ping, salamat sa pagligtas mo sa akin. Wala na akong ibang paraan para makabawi. Baka pwedeng ialay ko na lang ang sarili ko, Huwag na po kayong magbiro. Kinakabahan ka pa dyan. Hindi ko siya aagawin. Pahalagahan mo siya. Kung paano ko pagkakilala kay Song Jianming. Hindi siya madaling sumuko. Siguradong may iba pa siyang plano. Mag-iingat ka sana. Nga pala, naalala ko. Nakita ko si Chen Mingliang sa ilalim ng sofa. Nagtago ng isang kahon. Baka plano ka na namang i-frame up. Kailan pa nangyari ito? Doon pa sa araw na dinukot niya ako. Sabi pa niya, malapit na raw matapos ang masasayang araw mo.
Anong mga plano na naman ba ang naiisip niya? Bumalik na tayo agad para tingnan. Sige, pumunta tayo roon. Gumawa kayo ng paraan. Ano ba ang nasa loob ng kahon na ito? Bakit ba napakapangit ng pagkakagawa nito? Pera yata ito. Magkano kaya ang halaga ng isang ganito kalaking kahon? Nandito. Officer, siya po ang nagnakaw sa pondo ng nayon para sa kalsada. Siya po ang nagnakaw ng pondo para sa kalsada. Nagpaparatang ka lang. Hindi ko alam kung anong laman ng kahon na ito. Nandito na ang mga ebidensya. Anong idadahilan mo pa? Paano mo ipapaliwanag ang perang ito? Nilagay ito ni Chen Mingliang sa ilalim ng sofa namin. Wala po kaming alam dito. Sabi-sabi mo lang yan. Basta mo na lang sasabihin at mapapatunayan mong totoo ito. Chenping, dahil nagmula ka sa hirap na pamilya. Naging mabait na rin sa iyo ang mga taga-nayon. Paano mo naaatim na nakawin ang pondo para sa kalsada natin? Bakit hindi ka na lang umamin? Dahil kung hindi, hindi na kita mapoprotektahan. Alam ko na ang totoo. Ikaw ang nagnakaw ng pondo para sa kalsada. At ngayon, inaakusahan mo ako. Ang galing ng naisip mong plano ah. Ebidensya, asan ang ebidensya mo? Basta ka na lang nagbibintang dyan. Alam mo ba ang mga batas? Sige, tama na. Pinag-usapan natin ang mga ebidensya rito. Ang pondo para sa kalsada na ito ay totoo. Na nandito mismo. Sumama ka muna sa amin sa istasyon at doon ka magpaliwanag. Officer, pwede ko po ba munang makita ang laman ng kahon na ito? CJ. Lahat ng salapi galing sa Xingyuan ay may itim na tuldok malapit sa perma. Sigurado akong ninakaw ito ni Song Jianming para ibigay kayang Haoyu para ipitin si Chen Ping. Hindi ito pondo para sa kalsada. Bakit ganyan ka kasigurado? Pati ba naman sarili kong pera, hindi ko makikilala. Pera ito galing sa Xingyuan. Hindi mo ba nakikilala ang sarili mong pera? Pera ito ng Xingyuan. Anong sinabi mo? Huwag mong sabihin na ikaw ang asawa ng boss ng Shenyuan. Boss Tsu. Tingnan mo ng mabuti. Nakaukit dito ang mga salitang pondo sa kalsada. Napakababa naman ng pamamaraan ng paggawa niyo nito. Inaakusahan lang nila ako. Maniwala po kayo sa akin. Ano ba talaga ang nangyayari rito? Pinapaimbestigahan nila ang tungkol sa pondo ng kalsada para sa kabataan. Sabihin niyo sa akin ang buong kwento at detalye. Ilabas niyo na ang anumang mga ebidensya niyo. May testigo ako. Nasaan ang mga testigo mo? Nandito ang mga testigo ko. Salamat at dumating kayo. Makakapagpatunay siya na nagsasabi ako ng totoo. Kaya kong magpatunay. Mapapatunayan kong na-frame up si Chen Ping dahil kay Yang Haoyu. Malanding babae ka, anong pinagsasasabi mo? May mga ebidensya ako. Ibinintang ko sa kanya ang pagnanakaw ng 1 milyon na pondo para sa kalsada. Kumpleto ako sa ebidensya at testigo. Kahit anong gawin niya, hindi na siya makakaiwas. Hindi ko inaasahan na si Ate Miao na siyang kumuha ng. Nagawa siyang sirain ng hayop na Yang Haoyu na ito. Oh, babae. Ikaw na Ying Wang. Sasakalin kita. Aray. Makukuha mo rin ang nararapat sa iyo. Papatayin kita, itataob kita. Makukuha mo rin ang nararapat sa iyo. Haha. Ha. Sige na, bigyan mo ako ng kaunting respeto. Sumama ka sa akin at makipagtulungan sa investigasyon. Hindi lang ikaw nagnakaw ng pondo. Sumigaw ka pa at inakusahan ng iba. Tara na. Tandaan mo ito, teka lang. Ibalik mo ang pera na galing sa pinagbentahan ng mga pakwan ng mga taga-nayon. Dugot pawis nila ito. Hindi mo ito pwedeng kunin. Huwag ka nang mangarap, umayos ka. Huwag kang mag-alala.
Babalik kami para imbestigahan ang nangyari. Ang natitirang pera, ibabalik namin lahat sa mga taga-Nayon ng walang labis at walang kulang. Salamat po, officer. Wala iyon. Responsibilidad ko ang maglingkod sa mga tao. Tara na. Esan, Ate Miao, hindi ko inasahan na para sa akin. Hihiwalayan mo ako. wag mo nang sabihin yan. Iniligtas mo ang anak ko. Hindi ko na alam kung paano magpapasalamat sa iyo. Maliit na bagay lang iyon. Ayos, sige na. Ngayon ay masaya na ang lahat. Mula ngayon, mag-focus lang kayo sa pagtatanim ng pakwan. Kukunin ko lahat ng kayang ibigay ninyo. Ha 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 ha. Ha. Aray, aray. Ate asawa ko, anong nangyari sa'yo? Huwag mong sabihing buntis ka, buntis. Ah, Buntis na. Kambal pa. ha 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 ha. Kiss, isa pang kiss.